Pinuna ng isang consumer group ang Administrasyong Marcos Jr. dahil wala na raw itong naitutulong sa mga mamimili, kundi ang patuloy na taas presyo ng mga pangunahing bilihin. Si Sheena Torno sa kanyang report. Pagbebenta ng mais ang pangunahing hanapbuhay ni Helen Rosala. Diyan niya raw kinukuha ang pinanggagastos niya sa pagkain, pambayad sa upa, kuryente, tubig ng kanyang pamilya. Pero kung tutuusin daw, kakaunti lang ang kinikita niya sa bawat araw. Hindi pa ito sapat para sa buong pamilya. Parang mahirap kumita rin eh. Dapat pa atang higpitan ni Helen ang kanyang sinturon lalo't inilabas na ng Department of Trade and Industry o DTI araw ng Huwebes ang panibagong Suggested Retail Price o SRP. Ang panibagong Suggested Retail Price o SRP sa basic at prime commodities. Ito'y matapos payagan ng ahensyang ilang manufacturers na magtaas presyo ngayong taon matapos ang ilang taong hirit sa ahensya. Kabilang sa mga produkto na nagtaas presyo ang ilang brand ng sardinas, gatas, kafe, instant noodles, asin, canned meat, luncheon meat, Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Halimbawa riyan, ang isang brand ng sardinas ay nasa higit 2 piso ang itinaas, higit 3 piso sa Pinoy Tasty at 2 piso at 25 sentimo naman sa Pinoy Pandesal at iba pa. Ang consumer na si Marilyn, sardinas na nga lang ang takbuhan tuwing kapos sa budget, nagmahal pa ito. Kaya, Hindi na lang kakain niya na soft drinks sa hanap ng ibang medyo mura. paliwanag naman ng DTI, nasa 60 items lang daw ng mga basic at prime commodities mula sa higit 200 items ang inaprubahan nila. The rate of increase is between 2 to 9%. Majority is below 5%. So maliit lang siya. Tingin namin walang impact sa food inflation. Ang pahayag ng ahensya ay pinuna ng Philippine Coalition for Consumers Welfare dahil wala na raw na itutulong ang pamahalaan sa buhay ng mga Pilipino kundi ang patuloy na taas presyo sa pagkain. Patunay daw dyan ang walang humpay na pagsilid sa presyo ng mga produktong agrikultural at maging ang mga basic at prime commodity. Ang inaprubahang taas presyo ng DTI ay dagdag pasanin sa mga consumer. I hate to say this, but the president has failed to control. The government should be more circumspect and they should be more sincere. Nahihiya naman sila sa mga tao, hindi nila nagawa ng paraan. So definitely sasabihin nila, we're trying to do something about the matter. But hanggang doon lang yun. They failed to control the increase in prices. Sagot naman ng DTI. Unang-una, matagal na rin talaga yung iba nagre-request, more than almost 2 years na. Pangalawa, nung base sa pagsusuri ng production cost ng mga manufacturers, meron talagang mga produkto na medyo extraordinary yung pagtaas ng mga raw materials nila, lalo na sa sardinas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.